Christos vence, Christos regna, Christos, Christos servirá. Christos vence, Christos regna, Christos, Christos servirá. Gloria in excelsis. Alleluia. Gloria in excelsis. Alleluia. Gloria in excelsis. Alleluia. Luwalhatiin po natin ang ating mahal na lingkod sa katawan ng ating patriarka. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, Diyos ang lalahati ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na para rito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Sumainyo ang kapayapaan. Pagpapala buhat sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Narito ko mga anak sa unang bata na kitaan ko ng katapatan ng pananampalataya. Lalabing 8 taong gulang pa lamang siya na nagpakita ko sa kanya bilang isang matanda. Habang siya naman ay nag-aaral ang kanyang pagpapari, siya sa loob mismo ng Ateneo de Manila University sa San Jose Major Seminary. Tinanong ko siya kung maaari niya akong tulungan at sagot ng batang ito. Kung iniin niyo tuloy kaliligtas ng mundo, gawin niyo sa akin ang nararapat. Dahil dito nagpakita ako sa tunay kong kanyuhan bilang Kristo Jesus, hindi na nakatungtong sa lupa. Napayak siya, natakot siya at yumakap siya sa aking mga binti. Winika ko sa kanya, anak, ito na ang pagkakataon upang makilala mo ko. Pagmasdan mo ko, sunuhin mo kung sino nasa harapan mo. Tinangalaan niya ang kanyang mukha, bagamat natatakot at umiiyak. Nagwika siyang, Diyos ko, Panginoon ko. Pinatayo ko siya at ibiniling ko sa kanya ang lahat na maaaring mangyari sa darating na panahon. At sinabi ko, mapalad ka anak, umabot ka sa lipatak na aking dugo sa Kalbaryo. Kung kinakailangan mo ako, ako'y madarama mo. Mula sa iyo at sa lahi mo, mabubuo ang bagong Jerusalem at masusulat ay katutupan. Sa pagitan niya ay napasimulan ko aking ministeryo ng paglilingkod bilang Espiritu Santo, 3 persona ng Santisimo at Trinidad. Walang laman, walang buto, maglilingkod sa tao. Kaya gumagamit ng tao. Sa pamamagitan niya rin, nasupuan ko at natagpuan ko ang tunay at banal na santa. Wala iba kundi ang matyarka ng inyong simbahan. At sa pamamagitan niya, ang nag-iisang simbahan ng Espiritu Santo ay naitatag. Wala iba kundi ang Apostolic Catholic Church. Ang simbahan ito ay naglingkod ng tunay at tapat. Subalit maraming gumawa na hindi magagandang bagay. Mula sa simbahan, nagpusyawan ay iba-ibang masasamang espiritu. Na dati lang mga obispo, mga pari, ang iba rito ay nakarating na Hong Kong. Ngayong kanya-kanya na silang patriarka. Mga titulo nilagay sa sarilang ulo. Wala namang naniniwala at wala rin naman tumatanggap. Kaya sa pagkakataong ganun nga, maging ang Last Will and Testament na inyong mamang na inyong matriarka ay pinilit nilang pakialaman. Hindi sila pinayagan ng batas ng Pilipinas. Ni walang kumilala sa kanila. Anumang kanilang pagsuyo, nare-reject ang kanilang mga intervention sa korte. Ang katuwiran ng korte, wala kayong legal personality. Paano magkakaroon legal personality? Ni walang ibang simbahan tumatanggap sa kanila. Sila lang. Ngayon, yung isang buo na humiwalay, 4 na silang grupo. Si Bibiana may sarili siyang grupo. Si Nanay Kikay may sariling grupo. Si Claudina na mula rito may sariling grupo. Tapos sila Walyo, sila Victoria Quito may sariling grupo. Away-away na sila. Samantala ang kinalaban nilang Apostolic Catholic Church, oo, nagkakaroon ng problema from within. Dahil ang buo-buo rito ay tao pa rin, bagamat binasbasan.
pero hindi maari magtagumpay ang kasamaan sa aking simbahan. Kaya ang mali, itutuwid, ay hindi para sa simbahan aalisin. Kaya mapalad kay anak, meron kayo ingkong na naglilingkod sa inyo. Nagsisikap na kayo nga ay mahango sa dusa ng kasalanan upang dito pa man sa lupa tanggapin nyo na ang biyaya makalangit. Hindi kinakailangan mamatay kayo at doon kayo sa kabilang buhay tumanggap ng biyayang walang hanggan. Dito pa man sa lupa, pwede nyo nang hangarin na mabuhay kayo sa biyaya makalangit. Ang una rito, kung sa pamilya niyo may kapayapaan. Ang unang mahalagang pinagkakaloob ng biyaya ng Diyos ay kapayapaan. Hindi salapi, hindi kayamanan, hindi karangalan at hindi kapangyarihan. Kapayapaan, anak. You have to be at peace with the Lord, with everybody sa paligid ninyo, sa pamilya mo, sa lipunan, sa pamahalaan. Mga anak, ang papag ninyo hindi na bumabata. Sa totoo lang. Nakita ninyo kung ano kapangyarihan ng inyong mamang na nandoon din sa inyong papang. Kung anong baluti na bumabalot sa kanya sa pag-iingat dahil sa kalagayan niya. Sa pamumuno ng simbahan, nakakalaban sa kasamaan. Kung walang baluti yan ng proteksyon na mula sa mahal na ina, susuko yan kay Satanas. Magdurusa yan at maghihirap. Pero, ito yan. Kung saan sa pumupunta, dala niya ang baluti. Kaya pag umalis siya ng Pilipinas, nalalagay siya sa sakbibi ng dusa. Minsan kalungkutan, minsan pagkakataon ng pagsubok, delubyo, kalamidad. Pero dahil ang bayan ninyo'y binuo, na inyong mahal na ingko, na inyong mahal na ina, na maging tunay na bayan ng Diyos, meron kayo tinatawag na prayer warriors, ang tanging dasal, pananampalataya, na sadyang magliligtas sa anumang kalabidad na darating sa buhay ng tinatakan. Huwag na kayo magkasala, mga anak. Iwas kayo sa tentasyon. Pilitin niyo mabuhay ng tapat. Yung konting pananampalataya, lagyan niyo, sikayan niyo ng paggawa. Hindi kayo magbibigo. At huwag niyo susubukin ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag kayo ni sa pagbiro. Mamutawi sa bibig niyo mga bagay na mapagsisisihan niyo banda huli. Mahirap nang bawiin yan. Sa totoo lang. Kung ikaw'y susubukin ng Diyos, wala kang magagawa. Huwag niyong bigyan ng dahilan ng Diyos na pigilin ang biyayang dumadalo sa inyo. Lahat naman na meron kayo, noon at ngayon sa darating pa, galing din niya sa Diyos. Bakit ahamunin niyo ang Diyos? Bakit titiwala kayo sa Diyos? Bakit magmamalaki kayo sa Diyos? May magagawa pa kayo na walang tulong ng Diyos. Kayo ba'y naaralan na, mga anak? Kahit pa paano, alam niyo Apostolic Catholic Church, alam niyo ingkong at lahat. Bigit niyo inyong mga matala. Dasal kayo, may isa niyo mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ang lahat na tinatatakan, kapag natatakan, ibig sabihin, tinatawad ng kasalanan at ang regalo ng Diyos ang inyong mga pananampalataya. Sino naglilista ng pangalan? Sino? So, unang pagkakataon dito sa Hong Kong, bayan ng Corinto. Corinto ang bayan. Kita ba ito? Dasal kayo mga anak. Espiritu Christi Santo, kayo kay Baptista Camel Noah, Esmeralda, Espiritu Christi Santo, kayo kay Baptista Camel Noah, Loretta, Espiritu Christi. Di ko alam
Christos regnat, Christos, Christos semperat, Christos mensem, Christos regnat, Christos, Christos semperat, Christos mensem, Christos regnat, Christos, Christos emperat. Marino, mulat sa inyong mga mata. Ang nangyari sa inyo mga anak, sa aking pagkakabasbas, ay muli niyong pagsilang sa Espiritu ng Diyos. Dito natutupad ang hula sa Propeta Isaias na tinanong ni Nicodemus ang inyong Panginoong Kristo, paano maliligtas ang tao? Winika ng inyong Panginoong Kristo, hanggat hindi pinanganganak muli ang tao, hindi siya maaari magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Nicodemus, paano po yung mangyayari, Panginoon? Kinakailangan bang pumunta muli sa sinapupunan ng ina ang bata upang ipanganak siya muli? Nasabi ng Diyos, ang tao ay kinakailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Ang pagsasama ng tagalangit at tagalupa ay kay Propeta Joel naman. Yan ay mangyayari at nangyayari yan sa panahon ng Espiritu Santo. Tandaan niyo, matapos ang panahon ng Espiritu Santo, wala nang persona pa ng Diyos ay naasahan niyong bababa, kundi mismo si Kristo na bilang isang hari, bilang isang hukom, hindi bilang isang bata sa sabsabat, upang paghiwalay na ang mga tupa at mga kambing, upang ang mga tupa ay pumanik sa langit at ang mga kambing ay dumiretso sa impyerno. Mapalit kayo mga anak, sapagkat nakalaan sa inyo sa huling panahon ang buhay na walang hanggan. Basahin ninyo ang santong kasulatan ng Biblia. Dalawang bahagdan nito, Old and New Testament. Ang Old Testament ay para sa Ama, sa unang persona ng pagka-Diyos ng Diyos. Kaya nandyan ang mga hula, ang mga propeta, ang mga hukom, ang mga hari, ang mga patriarka. Pagdating naman sa New Testament, sa Bagong Tipan, ito ay tungkol sa anak. Kaya nandiyan ang mga sulat nila Pedro at yung mga gawain ng mga apostoles. Nandiyan ang mga ebanghelista. Ay katlong persona para sa Espiritu Santo. Ang pinakapangunahing libro nito wala iba kundi ang tinatawag ninyong Apokalipsis, ang pahayag. Yan ang prologue na ikatlong persona. Pero ang bubuo na ikatlong tipan wala iba kundi ang makasaysay at buhay-buhay ng bawat isang tinatakan. Kaya kung kayo ay nasasakop ng kalooban ng Diyos at ginagamit niyo ang inyong mga talino, gagawin niyo kagad ang aking pinag-uutos. Isulat ninyo at itala ninyo sa yellow pad. Sulat kamay ang kasaysayan ng buhay ninyo na may relasyon sa Espiritu Santo. 500 kataga o 500 salita. May spacing. Sulat, tapos space, sulat, tapos space. Pipirmahan niyo yun. Lalagyan niyo ng mga litrato ninyo. Doon sa space, pagka ikinukorek, pagka ini-edit, doon nilalagay ang edition. Pagkayari niya, tsaka itatype yan. Pag na-type na, i-confile na yan. I-pirma ninyo, iingatan din yung bilang manuscript. Yan ang bubuo na ikatlong tipan ng Diyos. Kung uriin niyo ang Biblia, makasaysayan lang ito ng mga taong gumanap sa panahon ng kanya-kanyang persona ng Diyos. Kaya kung inaakala mo, nakarapat dapat ka nga na malagay sa tipan nito, huwag kayo magkatubili, isulat niyo kagad. Ako ang iyong puno mga anak, kayong tinatakan, kayo aking mga sanga. Ang mga sanga ay dapat lagi nakadikit, nakaduktong sa puno upang daluyan ito ng dakta ng buhay, ng kapayapaan, ng kabanalan,
ng katwiran at katotohanan. Ang mga sanga na puputol mula sa puno, pilit maiduktong, hindi na naiduduktong. Sa tutuyot ito't nagiging silbing panggato na lang. Kaya nga ba winiwika ko? Marami na akong tinatakan na ngayon ay nasa hulian, na ang puti nilang krus sa noo ay naging pula. Ang pula ay para madali silang makita ng mga anghel ng Diyos sa araw ng pag-uukom upang dali sila sa kaparusahan. Samantalang manantiling tapat, puti pa rin yan. Hawak nila ang batong puting buhay na sumasagisag at nagpapatotoo sa bagong pangalan ng Diyos. Wala iba kundi ang info. Yan ang mga banal yung tatak. Sapagkat ang bato kung bato lang, hindi ito maaaring kumilos at kumislot. Kundi yan banal yung Espiritu. Yan ang sinasabing mga batong puti na buhay na magpapatotoo. Ave Maria po. Simigado consider. Meron ba kayong katanungan, mga anak? Ngayon lang ibinaba ang bayan ng Corinto dito sa inyong lugar sa Hong Kong. Pero sa Pilipinas, nakaisang buwan na yan, sinundan ito ng Galacia. Halos sinuubos na ng ingkong ninyo ang mga bayan-bayan kung saan gumanap si Kristo, kung saan sa humakbang, kung saan may mga nanampalataya. Hindi nyo alam, pag natapos ito, wala na rin ang luklukan, wala na rin ang inyong papa. Pero hindi kayo iiwan ng ganyan na lang. Tulad kung paano si Kristo after 3 years, umanik siya sa langit. Meron ng simbahan siyang iniwan sa pamagitan ng mga alagad. At sa pamagitan ng alagad, dumami ito. 12 lang alagad. Nagkaroon ng mga disipulo na mahigit 3,000. Tapos dumami ng dumami. Na ito'y namayagpag, kumalat, dahil sa pananampalataya ng unang Kristiyano. Noon dumaan sila sa pagdadarang ng apoy. Maging mga paan nila lumakad sa baga. Pinatay sila at lahat, pero hindi nagtagumpay ang kasamaan. Sa pananampalataya nila para lumawig ang kanilang misyon. Lahat ng personalang kayamanan, mga ginto, mga tanso, mga pilak, mga kayamanan nila, binenta nila at inipon nila lahat ng kanilang yaman, nilagay sa isang lilidyan, sisidlan, at pinalaganap ang misyon. Meron nga mag-asawa dyan. Tapat at tapat, pero mahal ang salapi. Oo, nagtinda sila at nagbenta sila ari-arian nila. Pero sa pagbibigay nila kay Pedro, bilang namumuno ng simbahan, nagsinungaling sila. Hindi na binigay ng buo. Pero yun ang kanilang pinahayag sa harapan ni Pedro. Bumaksak silang namatay. Titigas ang buong katawan. Kayo hindi na kayo sinusubok sa parte na yan. Maliliit na lang ang binibigay ng pagsubok sa inyo. Kung saan mapapakita niyo yung pagtitiwala niyo sa Diyos. Dahil pinagkatiwalaan naman kayo ng mga banal na Espiritu. Ang dali niyang kunin yan. Siya nagbigay, siya mag-aalis. Pero iba sa inyo, hindi na inantay na kunin ng Diyos. Sila mismo ang nagpaalis. Dahil hindi maaaring manatili ang banal sa isang makasalanang kalooban. Sa isang masamang isip na tao. Sa isang masama na nagsasalita at gumagawa. Tandaan ninyo, nang pinatawad kayo ng Diyos sa kasalanan ninyo, isinupo niyo ito. Kaya, nung kayo ay nilagyan ng tatak ng krus sa noo, ibinukas ng Diyos ang buong pagkatao niyo. Kaya diyan pumasok ang mga banal. Ngayon sinelyohan ito, sinarado, na pinuto niya ang kanyang kamay habang umaawit kayo ng Christus Vence. So nasa sa loob ng katawan ninyo ang buhay na Espiritu ng banal na dapat kalaguyo ito, kalagyo, kasama, kaisa na inyong mga Espiritu at kaluluwa. Ngayon hindi aalis yan. Manatili yan
sa inyo habang buhay kayo. Yan ang mandato nila. Pero alis lamang yan pag gumawa kayo ng malaking kasalanan. At hindi yan babalik hanggat hindi kayo humingi ng tawad. Ngayon kung umalis yan sa inyo mga anak, mula sa loob, magbubukas ng pintuan yan. Sino magsasara? Kung hindi pa kayo nakahingi ng tawad, so open kayo. Sino ang maaaring pumasok? Ang kaaway ng Diyos na pinaalis niyo. Kaya yan ang mga nangyayari sa mga tumiwalag, mga naging ator. Nung sila ay nagsalita laban sa simbahan, laban sa inyong mahal na ingkong, laban sa inyong patriarka o sa namumuno rito, umalis sa kanilang mga banal na tatak. Kaya sabihin man nila may tatak pa kami, wala na silang tatak. Sino magbabalik nun? Mismo ang Diyos. Narinig niyo ba na binalik ng Diyos? Hindi. Narinig niyo ba inalis ng Diyos? Hindi. Pero kusang umaalis yan kapag ikaw ay gumawa ng malaking kasalanan. Winiwi ka ng santong kasalatan, magkasala ka sa Ama, maaari kang patawarin. Magkasala ka sa anak, maaari ka pa rin humingi ng awat, mapapatawad ka. Subalit ang magkasala ka sa Espiritu Santo, sa oras na yan, hanggang kabilang buhay, tataglayin mo ang kaparusahan. Maligaya ba ang mga humiwalay? Ang mga napagsasantabi na nawalan tatak, maligaya ba sila? Pwede sila magpanggap. Pero deep inside din, sa budhi nila, alam nilang hindi tama. Hindi sila nabubuhay sa kabanalan. Kita niyo mga kumalaban. Maging mga anak na nanluklukan, kapatid na ng patriarka, na nabuhay sila sa inggit, ngit-ngit at galit. Ang beses samantalayin ng pagkakataon magpasalamat sa Diyos. Samantalayin ng pribilehyo anak sila ng banal na luklukan at higit sila maglingkod sa tao. They took advantage of each individual na may tatak. Na sa kanila, anak kami ng luklukan, mas mataas kami sa inyo, paglingkuran nyo kami, tingalain nyo kami, kahit gumagawa kami ng kasalanan. Yung dalawang kapatid na namatay, ilan ang naging asawa sa daigdig nito? 12. May pinakasalan? Isa. Lahat ba pwedeng pakasalan? Hindi. Nung nabuhay, ano ginawa? Nagkasakit ang balanluklukan sa awayan dahil lamang sa pera. Sa lapan ng luklukan, nagtututukan ng baril. Pag hindi kasyang ibinigay na pera sa loob ng 1 linggo, mag-aaway. Nagkasakit ang inyong mamang. Mahigit 3 milyon ang ginastos. Ilang taon yan nagkasakit. Sa mga anak na 9, sino lang ang tumulong? Sino gumastos na mahigit 3 milyon? Marahil kayo nakapagbigay kayo kahit papano bilang isang grupo. Magkano inabot ng abuli niyo? Ng donasyon niyo? 100,000. May pa nga doon sa Undoy, umabot kayo sa 100,000. Sa mama, hindi kayo umabot sa ganyan. Mahigit na lang ang papang niyo nandiyan dyan. Hindi naman niya alam ang kanyang ginagawa dahil ginigiyahan siya ng Espiritu Santo. At that time, nung may sakit ang inyong mamang, pinabukas sa kanya ang IGM portal na siya ang CEO nito. Na kumikita ito ng milyones, na nakarating nga ng Hong Kong at Singapore. Pero matapos Yimao ang inyong mamang, pinag-resign na siya dyan dahil ang mga kasamahan niya na kumikita na malaki, na baliw sa pera, gumawa ng kasamaan. Hindi na binabayaran yung mga product providers, masisira ang pangalan ng inyong papang at ng simbahan.
Kaya nag-resign sa dyan. Ano nangyari? Nagsara yan. Maging yung dito na branch ng Adyang Portal, dito sa Hong Kong nagsara rin.